Akala nila pag may business ka, hawak mo na oras mo, pa ano-ano ka na lang. Oo, ikaw ang boss sa sarili mong oras. Ikaw gagawa ng schedule mo, ikaw gagawa ng income mo. At ang mga kikitain ko dito, ipambabayad ko rin ng upa. Hello, another day, another life, and another blessing, and of course, another episode po ng vlog series natin. Ito, sa episode na to, paano dumami ang customers sa salon story ko. Pakinggan nyo itong mabuti at marami kayong kapupulutan ng aral dito. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang sa industriya ng salon or ng kahit anong klase ng business. Once upon a time, ako ay isang simpleng babae lang na hindi ko naman talaga alam kung paano mag-ayos ng buhok. Pero dahil extrovert ako at napakadami kong kakilala, edi sila yung mga naging client ko din. Pero wala ko na-imagine na dadami ng ganito kadami yung customer namin ngayong araw na ito. Kasi every time na may nagpapagupit ng isa, masaya-masaya ako. Super thankful ako kasi yung kita ko doon, malaking bagay na para may pangkain kami. Oo, tapos hanggang sa kumita ng kumita, hanggang sa dumami yung customer ko. Alam nyo kapag nag-start kayo sa business, given na talagang kikita kayo, kapag sinapuso nyo yung trabaho nyo, hindi kayo masyadong nakatingin sa benta, ang importante yung makapaglingkod kayo sa customer nyo, kasi sunod naman yun eh. Pag masyado kasi kayo nakatingin sa pera, sa pasok ng pera, doon na magsisimula na ma-stress kayo at gumive up kayo. Huwag kayo masyadong tumingin sa numbers kasi ibibigay yan ni Lord. At sobrang mahiwaga ang negosyo kasi hindi mo alam is lahat ng ano mo dapat iaano mo sa itaas. Kasi pag inano mo yan sa sarili mo, mai-stress ka talaga. Oo, may times talaga nakaka-stress, pero part naman din talaga siya. So, ito yung mga nagawa namin ng customer namin. Bago kumita yan, mga 4 na oras, bago ano yan. Yun, talagang tiyaga lang talaga. Nakakatuwa kasi nga, ang dami talaga pumunta na hindi ko na malayan na magaling na pala ako maggupit. Oh, God! So, ayun guys, grabe sobrang busy ni Maestra kasi ngayon na lang tayo nakakabawi ng benta. So, lahat ng mga kikitain ko dito, ipambabayad ko rin ng upa. Kasi daming mga times na walang masyadong client. So, ito yung pagkakataong kikita tayo. So, habang nag-wait tayo ng merienda, awat muna tayo. Nagluluto kasi ako ng pasta. So, magwawalis muna tayo. Samahan niyo ako sa pagwawalis. Ayan, ituloy natin. Oo, dami talagang customer. Pero sa kabila nun, yung mga kinita namin, yun yung pambabayad namin ng operational expenses ng business para magtuloy-tuloy ang kita ng negosyo. Parang hindi ako sanay na nakatunga nga. Gusto ko dire-diretso yung trabaho. So, shout out nga pala sa ate ko na binigyan ako ng pajama na cake from Thailand. Sawadee ka! Uy, ang haba na nagdamo dito. Ang haba na, tutulan natin. So, tignan natin kung kumuha. Ay, wala pa. Luluto lang naman tayo ng garlic pasta kasi nag-crave na naman ako sa pasta. Basta pabili tayo ng tinapay. Tinapay. I love Italian food. Sobra. Ayan. Luluto muna tayo. Grabe no. Lakas ng mga amats ko. Habang katapos magluluto pa. Hindi, ayoko na kasi bumili. Pero nagpabili naman ako ng food. Parang pang dinner na rin kasi namin ito. Ayun. Tatagpulan pa natin. Mabili na naman sila sa pasta. Gutom na ako, be. Gutom na ako, guys. Ayan, guys. Mahilig ako sa pasta. Super. Alam nyo, guys, pagod talaga itong ginagawa ko. Pero kapag gusto mo rin kasi, oo, nandun talaga nakakapagod. Pero pag gusto mo hindi din na yun nakakapagod. Parang sa laro, di ba? Lalaro ka badminton, napapagod ka doon. Gusto mo gusto mo siya. Iba yung pagod na ayaw mo
sana pagod ka na ayaw mo. Sana gusto mong mapagod. O, tsaka ayoko nung kasama na tatamad-tamad. Hindi sa tatamad, marami kasing forms of tatamad-tamad eh. Tatamad-tamad gumalaw, plus tatamad-tamad mag-isip. Eh kung tatamad-tamad ka ng gumalaw, tatamad-tamad ka pang mag-isip, hindi tayo pwede magsama. Kasi malikot ang utak ko at the same time. Pag may naisip ako, gusto ko, gawin siya kaagad, take action kaagad siya. Pero pag once na naanuhan mo ako ng parang ayoko nung nahahawaan ako. So, i-analyze ko yung sarili ko. Everyday kong ina-analyze yung sarili ko na, okay, kailangan kong mag-improve. Everyday, kailangan kong mag-improve. Ganto, ganyan, ganto, ganyan. So, ganun lang palagi. Grabe, pagod talaga ako. Pero yung pagod ko masaya. Kasi, ito yung hinanap-hanap ko na pagod eh. Ngayon lang naibigay ni GOD. Thank you, Lord. Thank you, God. Inaantay natin maluto ang pasta natin. So, luto na ang ating pasta. Yan. Inaantay, isa lang ang ingredients na gagamitin ko dyan ay ang garlic. Yes, garlic lang ang gagamitin ko dyan. At magpapasarap dito yung mga mixer, etc. etc. So, may mga nakaabang na dun sa likod. Mamaya na kayo. Wait lang, hinga muna si Maestra. Nagugutom na ako. Yan, takpan ko muna kaya to. Tara guys, kain muna tayo. Talagang kain na ako. Gutom na ako guys. I-ready mo ni siomai. Habang nag-iiwa tayo ng bawang para wala masayang na oras. Ilan nakapila doon? Saan? Sorry, sa harap. I-pestin nyo na. Shout out sa'yo, pestin. Wait lang. Wait lang po. Sa malapit lang na luto-lutoan ko. Akala nila, pag may business ka, hawak mo na oras mo, pa ano-ano ka na lang. Oo, ikaw ang boss sa sarili mong oras. Ikaw gagawa ng schedule mo, ikaw gagawa ng income mo. Nasa sa'yo yun kung ayaw mo may magpatali sa'yo. Eh, dahil nga malikot ang isip ko, gusto ko ako yung nagdi-desisyon sa buhay na gusto ko. Mas na-encourage ako lalo pag yung pinapalakas yung loob ko. Pero mas lalo naman, mas na-encourage ako kapag maraming sasabi sa akin ng mga negative. Ginagamit ko siyang vitamins to be a better version of myself. Yes. Diba, napipit na natin itong bawang. O siya, mamaya na lang. Bye-bye. Mamaya na lang. Ayan, may ugali din ako na kapagka kung kaysan sobrang busy, dun ako nagluluto. Na may gusto ko matikman na pagkain, hindi yung bibili, hindi yung gusto ko yung ako talaga yung magluluto. Tapos yun yung ipapakain ko sa team ko. Buti na lang, nagugustuhan din nila yung luto ko. At eto na, yan, nahain ko na sa aming tatlo. Super thankful ako sa mga kasama ko ngayong 2025 bago matapos ang 2025. So, ayun guys, Isang malaking iniisip blessing ko to lang para yan. sa akin. Kain tayo. Grabe, gutom namin. Salamat kay Boss Uno. Kung wala si Boss Uno, hindi mapapabilis ang trabaho na. Baby. Kain tayo guys. Ito nga pala yung mga book ng client. So, 4 na oras bago to ma-convert as a cash. Yan. Siyempre, dadaan niya ng proseso. At minsan may mga instances pa na may mga complaint pero nagagawa naman natin ng paraan. Kaya importante talaga sa negosyo na hands-on ka, alam mo yung ginagawa mo, ikaw mismo inaaral mo to. At ayun, kaya dumami din naman ang customer ko because nagtiyaga ako, hindi ako nainip. Naniniwala lang ako everyday, nadadami din to. At ayan, dumami nga sila. At yung mga kinita namin dyan, pinambayad ko syempre sa labor ko, sa mga kasama ko. Tapos, nakabukod na para sa pambili ng mga gamot, para kumita ulit tayo ng pera, para magtuloy-tuloy ang operasyon natin. At the same time, syempre kailangan natin magbayad sa renta dyan. Para sa akin, hindi gastos ang pagbabayad ng renta dyan for investment to, para mas lalo pa tayong kumita. At ayun, kapag sumobra-sobra na,
Thank God dahil mababayaran natin yung mga nag-invest kay Jose Maestra. Maraming salamat dahil nakaabot ka sa dulo ng video na ito, no? Oo, nakakapagod nung araw na to pero worth it, masaya kasi ito yung gusto kong pagod. Okay, magsasara na tayo. See you sa next episode at huwag niyo kalimutan i-like or gusto niyo na rin mag-comment. Maraming salamat. See you sa next episode ng ating vlog series ng Buhay Maestra. Kakagising ko lang, nag-recharge ako ng para makapag voice over ako kasi nga hindi ako masyado nakapagsalita dahil ang dami talaga nagpagupit guys. Tas ang dami talaga nag-walk in. Sobrang thank you Lord. Sobrang thank you Lord. I love you Lord. And God bless us guys. Sana may makuha ka ditong malupit na motivation or something inspiration.